Mommy? Napalingon si Stella sa kanyang anak na kagigising lang at kabababa mula sa itaas. Maaga kasi siyang nagising at bumangon para maghanda na umagahan ng anak. Good morning, my daughter. Ngiting sabi niya at lumapit dito at hinalikan ito sa noo. Come, sit here. Aya pa nitong sabi sa kanya at pinaghila pa siya ng upuan nito. Hindi makapaniwala si Johanna sa kanyang nakikita. Kagabi lang ay tila wala sa sarili ang ina at gulong-gulo dahil sa kanyang mga nalalaman. Pero ngayon ay tila hindi na niya makita ang gulong-gulong ina kagabi. Mommy, ayos lang po ba kayo? Napahinto sandali si Stella sa kanyang paghahanda para sa breakfast ngunit kalaunan ay ngumiti din at lumingon dito sandali. Oo naman, bakit magiging hindi? At muli itong bumalik sa kanyang ginagawa. And then, inilagay na niya sa ibabaw ng lamesa ang mga pagkain. Wow! Sakto palang dating ko. Sorry ha, nalita ko ng bangon. Napuyat kasi ako. Biglang dating na sabi ni Sanya, ni kinalingon pareho na mag-ina dito. Samantalang ang huling sinabi nito ay tila mayroong kahulugan, kaya pinalakyan siya ng mga mata ni Stella. Halika na, kakain na tayo Sanya. Tanging pag-iiba ng usapan ni Stella. Para hindi na yun mapansin ng anak. Ngunit ang hindi alam ni Stella ay pansin na pansin yun ng bata, lalo na at tumahimik na ito matapos yun at hindi na nagsalita pa. Nakamasid na lang si Johanna sa dalawa habang sila ay kumakain. Tila binabasa nito ang galaw ng dalawa, lalo na at kitang-kita niyang palihim na tinginan ng mga to. Nang matapos kumain si Johanna ay agad na siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Mommy? Danami, akyat lang po ako para makapagbihis na. Ngumiti lang si Stella sa anak at tumango bago ito tuluyang umalis sa dining room. Agad na nakatanggap ng sipa si Sanya mula kay Stella na ikinireklamo nito. Ouch! Ang sakit naman Stella. Emotionless na sabi nito. Ni kinairap lang ni Stella. Mabutit hindi nakahalata si Johanna. Kainis to. Anong hindi nakahalata? Nahalata niya kamo. Napahinto sa pagsubo si Stella dahil sa narinig mula dito't maya-maya na pabuntong hininga. Doon niya mas lalong na-realize na kailangan niyang pag-aralan ang mga kilos ng anak. Kung paano ito magmasid at kung paano tumakbo ang isip nito. Kailangan niya yun para malaman niyang bawat kilos ng anak. Matapos nilang kumain ay si Sanya na ang nagpresintang maghugas at kinindatan siya ni kinatang mo lang ni Stella. Alam na niyang ibig sabihin nito. Dahil nagkausap na silang dalawa kaninang madaling araw. Masasabi ni Stella na mabait si Sanya katulad ng kanyang tumayong magulang pero alam niyang naruroon pa rin ang sakit sa babae dahil ramdam na ramdam niya to. Hindi pa sila ganun ka-close ni Sanya pero gusto niya itong maging close para makabawi siya dito. Sa daming panahon na iginugol sa kanya ng magulang nito na dapat ay siyang inaalagaan nila at hindi siya. Gusto niyang tumayong magulang kay Sanya. Lalo na't mabanggit nito na wala na siyang kasama sa buhay dahil kamamatay lang din ang pinag-iwanan sa kanya ng tumayo niyang magulang. Are you ready anak? Katok niya sa pinto't pagbukas niya ay kita niyang nakaayos na to. Yes mommy, let's go? Habang nasa sasakyan sila ay tanging music sa kotse ni Stella ang maririnig doon. Panay ang palihim na tingin ni Johanna sa ina at pinapakiramdaman yun ang hindi niya alam ay napapansin niya ni Stella. Dahil maging ito ay pinapakaramdaman ng anak. Kung iisipin ay nakakatawa silang dalawa. Dahil nagtataguan lamang silang dalawa at parehong gustong mabasa ang isa't isa. Bye mommy, ingat ka po sa biyahe. Kaway na sabi ni Johanna na makababa ito ng kotse at mabilis na pumasok sa loob. Nakatanaw lang si Stella habang nakangiti sa anak at nagwe-wave back dito. Nang mawala ito sa kanyang paningin ay sinara niya ang bintana. At agad nang inilabas ang contact lenses niya at kaagad na isinuot yon. Ang original na brown na mata niya naging black at naglagay din siya ng fake na nunal sa bandang ilong niya. Ngunit maliit lang yon. Naghintay pa siya ng ilang minuto at matapos yon ay bumaba na siya ng kanyang kotse at pumasok sa loob. May pass po ba kayo ma'am? Tanong ng guard sa kanya at kaagad naman niya ipinakita ang pass na sinasabi nito. Mabuti na lang at binigay sa kanya yun ni Maximus. Bago pa sila umalis doon kaya nagawa niyang makapasok sa loob. Dalawang bagay ang pakay niya sa school ni Johanna. Una ay may transfer out siya at
Pangalawa ay makita ang tunay na magulang niya. Tumawag sa kanya si Nadine kaninang umaga at nalaman niya dito na nasa Pilipinas ang kanyang mga magulang. At maaaring naroon daw ito sa Moon University kung kaya nagbabaka sakali siya. Ilang araw na lang ang itatagal nila sa Pilipinas kaya hanggat maaari gusto munang makita ni Stella ang tunay ng mga magulang. Pero wala siyang balak magpakilala dito. Bakit? Dahil sigurado siya na galit ang mga ito sa tumayo niyang magulang. Kailangan pa niyang maghanap ng matibay na ebidensya laban sa kapatid ng tumayo niyang mommy dahil ayon kay Sanya ang mga ito talagang may gustong kunin siya. Nalaman yun ng kanyang magulang kaya kinuha nila siya at nilayo sa mga to. So sa madaling salita, walang kasalanan ng tumayo niyang mga magulang. Good morning ma'am. Tayong bati sa kanya ng principal doon dahil na rin aware ito na darating siya doon ngayon. Good morning to you too ma'am. Hindi ko na patatagalin pang usapan natin. Bala kong i-transfer ang anak ko sa Canada. Can I get some papers for her transfer records? Kita niya ang gulat sa mukha ng principal. Pagkasabi niya nun, ngunit hindi siya magtataka. Ang alam na mga ito'y anak ito ni Maximus kaya malaking kawalan sa kanila kapag nawala si Johanna sa kanilang paaralan, lalo na't mayamang pamilya ang mga Goldman. Oh, siguro nasabi na sa inyo ng teacher ni Johanna na po pwede na siyang mag-accelerate at sa Canada yun siya pwedeng ipa-accelerate, tama po ba? Napakunot ang noon ni Stella dahil sa kanyang narinig. What do you mean by accelerating? Si Johanna? Yes po, matalinong bata si Johanna. Hindi na ayon sa kanyang mga lessons na tinitake niya. Pwede na siyang pumasok sa high school actually. Hindi makapaniwala si Stella dahil sa kanyang nalaman mula sa principal ng school. Hawak na niya ngayon ang mga papers na pang-transfer ni Johanna. Ngunit nasa isip niya pa rin ang katotohanan na ma-accelerate ang anak. Sa totoo lang masaya siya ngunit ayaw niya na hindi maranasan ng anak ang saya ng pagiging bata. Kahit na ganoon, ito katalino'y hindi magbabago. Na bata pa rin si Johanna at kadadaan niya lang sa room nito. Kita niyang masayang anak kasamang mga kaklasin to. Napailing siya sa kanyang mga iniisip dahil sa sobrang dami noon. Napatingin siya sa paligid dahil kanina pa siya umiikot sa school. Dahil baka sakaling makita niyang magulang. Nagtanong din siya sa principal kanina kung naroon bang mga to. Naku, hindi po nagpapaalam ang mag-asawang Moon kapag pupunta sila dito. Bigla-bigla na lang silang sumusulpot out of nowhere. Kaya madalas ay nagugulat na lang kami. Mabuti na lang at maayos ang pamamalakad ni headmistress sa amin. Yan ang sabi nito sa kanya. Ang headmistress na sinasabi ng principal ay ang siyang tumatayong may-ari ng school habang wala doon ang totoo niyang magulang. Kilala niya ito dahil ito ang kanyang tita sa side ng kanyang ina. Ouch! Nagkagulatan silang dalawa ni Stella ng kanyang nakabungguan. Dahil patingin-tingin siya sa paligid, hindi siya nito napansin. Ang nakabunggo niya naman ay busy sa kanyang cellphone, kaya hindi rin siya nito napansin. I'm sorry, hindi ako nakatingin sa daan. Agad na sabi ni Stella at tinulungan ng nakabunggo niya na pumulot ng papeles na dala nito. It's okay, hindi rin ako nakatingin sa daan. Ngiting sabi ng babae at inabot ni Stella ang huling papel. Napinulot niya kaya natitigan niya to. Ngunit nang makita niya ito'y natigilan siya. Hindi niya makakalimutan ang mukha nito dahil kakakita niya lang dito mula sa mga information na nanggaling kay Nadine. Hey, are you okay? Takang sabi ng babaeng kinatauhan ni Stella. Tita, tanging nasabi ni Stella sa kanyang isip at kagad na tumayo, kaya maging ito'y napatayo din. Yes, I'm so sorry, headmistress. Hindi ko akalain na makakabunggo kita. Oh, you know me? It's okay, no problem. Hindi rin ako nakatingin. Napatitig siya sa mukha nito na nakangiti sa kanya. May salamin itong suot pero hindi matatakpan nito ang pareho nilang mata. Kulay brown. Wait, you look like someone I know. Tila nagtataka nitong sabing kinatauhan ni Stella. Really? Baka magkamukha lang kami, sa dami ba naman natin kamukha sa mundo, ma'am? Tawa niya sabi na kinatango naman ito. Sige po, sorry ulit. Mauna na po ako. Yuko niya sabit mabilis na umalis doon. Pagkarating niya sa kanyang kotse, mabilis ang tibok ng puso niya at hindi makapaniwala. Nakita niyang kanyang tita. Siya si Rebecca Moon. Mas bata ito sa kanyang tunay na ina't anak ito sa labas ng kanyang ama. Ngunit kahit na ganun, ay tinanggap siya ng kanyang tunay na ina't minahal.
bilang tunay na kapatid. Sa kabila nun ay masaya sa puso ni Stella. Hindi man niya nakitang magulang, nakita naman niya ang kanyang tita. Hindi na niya nararamdaman na naliligaw siya tila walang silbi sa mundo dahil nakita na niya isa sa kanyang kapamilya. Sana makita ko soon ang tunay kong magulang bago kami umalis dito. Mahina niyang sabi sa sarili at pinanandar ng sasakyan at umalis doon. Pagkarating ni Stella sa kanyang opisina ay puro trabaho na kagad ang kanyang inatupag. Si Cynthia ay halatang halata niya na gusto siya nitong kausapin, ngunit hindi lang nito ginagawa. Sa ngayon ay wala na muna siyang pakialam doon. Ang mahalaga ay matapos niyang mga bagay na dapat niyang tapusin, lalo na't marami siyang ibibilin kay Cynthia mamaya. Sa pagkabisi niya ay nawala na sa isip niya ang mga nangyari maging ang lunch ay nakalimutan na niya. Kung hindi lang siya pinaalalahanan ni Cynthia ay hindi pa siya kakain. Sa ngayon ay nagpapahinga siya dahil katatapos niya lang kainin ang inihandang pagkain ni Cynthia nang biglang bumukas ang pinto ng office niya. "Sir, hindi ka po pwede dito." Pigil pa na sabi ni Cynthia, ngunit wala na itong nagawa dahil pumasok na ito ng tuluyan sa loob. "I want to talk to you, Stella." Seryosong sabi ni Rowan. Napatingin si Stella kay Cynthia at tinanguan niya ito. Tanda ng hayaan ng lalaki. Alangan pa si Cynthia kung iiwan ba niya ang amo kasamang lalaki ngunit kalaunan ay wala itong nagawa kung hindi ang umalis doon. Nang makaalis si Cynthia ay naiwan ng tahimik ang dalawa kung kaya tumayo si Stella at naglakad papunta sa minisala na naroroon. "Have a seat, Mr. Reeve," sabi niya dito't naupo sa solo sofa na naroroon. Ngunit si Ivan hindi naupot nakatayo lang malapit sa kanya. "No, I want you to listen to me, Stella." Hindi ginusto ni Max ang lahat na nangyayari ngayon. Tila nagpanting ang tenga ni Stella sa kanyang narinig kung kaya napatingin siya sa lalaki. Ang alam niya ay magkaaway ang dalawa, ngunit bakit ngayon ay pinagtatanggol nito si Max? "I thought you were two, our enemy." Seryoso niya lalong sabit kita niyang paglunok ng malalim ni Rowan at hindi na makatingin sa kanya. "Yes, but just listen to me. Hindi na muna mahalaga yun sa ngayon. Ang mahalaga ay malaman mong totoo. Iniipit lang siya ni Tito, ng daddy niya, para layuan kayo ni Johanna. Hindi niya ginustong lahat. Yung babaeng yun, si Titong nag-arrange noon. Hindi niya talaga gustong babaeng yun. Maniwala ka sa akin, Stella." Hindi muna sumagot si Stella kay Rowan at tinitigan niya na muna ito ng mabuti. Tinitignan niya kung seryoso bang lalaki o hindi. Ang hindi makatingin sa mata nito kanina ay nakatingin na ng diretso sa kanya ngayon at tila alam nitong inaalam niya kung seryoso ba siya sa sinasabi niya. Maya-maya pa'y nagsalita na si Stella. "What is the point of telling me all of this? Hindi na magbabago ang desisyon ko, Rowan. He hurt my daughter and he hurt me also. So there is no point of this topic anymore. You can leave now." At tumayo na ito't naglakad pabalik sa kanyang pwesto. "Stella, this is important. You cannot leave, Max. He might." Kusang napahinto si Rowan sa kanyang sinasabi. Kung kaya napalingon si Stella sa kanya. "He might what?" "No, just forget what I said to you. Thank you for your time, Stella." Pagkasabi ni Rowan nun ay nagmamadali itong umalis doon at iniwan na nagtataka si Stella. Hindi na wala sa isip niya hanggang sa dumating ang time para sunduin niyang anak na si Johanna. Malaking katanungan sa kanyang karugtong ng dapat nasasabihin ni Rowan. Ano ang alam nito? Ano ang susunod na mangyayari? Ano ang dahilan kung bakit bigla na lang nitong pinagtatanggol si Maximus? "Mommy, are you okay?" Natauhan siya na magsalita ang anak na nakapasok na pala sa kanyang kotse. "Yes. How is your day, anak?" Ngiting sabi niya dito't napangiti ng malaki si Johanna at nagkwento sa kanya. Habang nagkukwento si Johanna ay maging siya'y napangiti na lamang din. Yun ang dahilan kung bakit ayaw niyang ma-accelerate ang anak. Masaya itong kasamang mga kaedad niya at hindi nito kailangan na obligahin ang sarili na mag-adjust sa environment dahil mga bata din ang kasama niya. Kaysa naman isasama niya ito sa mas matatanda sa kanya. Baka matakot lang ito o hindi kaya naman itama rin ang pumasok. "Alam niyo po ba, Mommy? Nakita ko po ulit si Tita Amor and look, binigyan niya po ako nito." Masayang sabi ni Johan at pinakitang isang bracelet sa kanya. Gold yun na merong half moon sa pinakang gitna. Sinong Tita Amor, anak? Hindi alam ni Stella kung bakit siya kinakabahan. Siguro dahil merong kapangalan ang binanggit sa kanya ng anak.
kapangalan ng kanyang tunay na ina. Nagpakilala po siya sa akin kanina eh. Amor Moon. Ang galing nga po, sa kanila po pala yung school ko. Pagkarating nila Stella sa kanilang bahay ay pinaakyat niya na kagad ang anak sa kanilang kwarto. Parang magbihis at kagad na hinanap si Sanya. Nakita niya ito sa isang garden na nakaupo't nagkakape. Sanya, napalingon sa kanyang babae at binaba ang kapeng hawak nito. Hinatid mo na si Johanna pa uwi? Tanong nito sa kanya na ikinatango niya dito. Oo, pero may isa pa akong balita sa'yo. Nakausap ng anak kong tunay kong ina at sinabi pa nito sa kanya na gusto niya akong makilala. Kita niyang gulat sa mukha ni Sanya sa narinig. At oo, kay Johanna mismo nang galing na gusto nito makilalang mommy niya. Nagtanong din ito kay Johanna tungkol sa mommy niya, kaya sinagot naman yun lahat ni Johanna. Pero syempre hindi niya sinabing katotohanan na ampon ng kanyang ina. Kailangan mo tawagan ng kaibigan mo at sabihin na i-block lahat ng information niyo at palitan ng iba. Hindi nila pwedeng makuha kagad ang information mo, Stella. Ipabura mo din lahat ng pictures o video mo online na kumakalat nung magkasama kayo ni Maximus. Tumango si Stella at sinabi ni Sanya at agad na tinawagan si Nadine. Hindi niya inaasahan ang lahat ng yun. Sigurado siya sa mga oras na to ay kumikilos ng magulang niya para alamin kung sino siya, lalo na't kamukhang kamukha niya ang anak. Kita niyang larawan ng kanyang magulang at kamukhang kamukha niyang ama. Masaya siya na makilala niya ang tunay na magulang, pero hindi pa yun ang tamang oras, lalo na't hindi pa nila ito lubusang kilala at ayaw niya na magalit ang mga ito sa tumayo niyang magulang. Masyado pang magulo, kaya kailangan niyang ayusin ang lahat. Okay ng lahat, Sanya, sabi niya matapos ang ilang minutong pakikipag-usap kay Nadine. Mabuti na lang at maasahan talagang kaibigan niya at mabilis gumawa ng trabaho nito, kaya hindi niya kailangang mag-alala pa. Kita niya na tila napahinga ng maluwag si Sanya sa kanyang narinig. You are safe now, Stella. Pero hindi yan panghabang buhay, kaya kailangan mo rin kumilos. Tumango siya sa sinabi ni Sanya dahil alam na niya ang gagawin. Mommy, hindi ka pa po ba umaalis? Napalingon sila kay Johanna na dumating ito. Paalis na rin anak, binili lang kita kay Tita Sanya mo. Sige na, aalis na si Mommy. Hinalikan niya sa noong anak at tumingin kay Sanya sandali at tinangwan ito. Nang makarating siya sa kanyang opisina at nagtrabaho na muli siya ay katulad kaninang umaga, ay nawala na naman siya sa track ng oras. Mabuti na lang talaga at nandyan si Cynthia para paalalahanan siya palagi. At dahil pauwi na sila ay sinabi ni Stella ang kanyang plano kay Cynthia. Aalis na po kayo? Nagulat na sabi nitong ikinatango ni Stella. Nalungkot si Cynthia sa kanyang nalaman, pero naintindihan naman niya ang kanyang amo. Sa daming nangyari dito sa nakalipas na araw ay hindi na dapat siyang magulat sa sinabi nito. Nakakalungkot po, pero nakapagdesisyon na po kayo. Support ko kayo, Miss Stella. Salamat, Cynthia. Ngiting sabi ni Stella. Pero, Miss Stella, pwede po ba kayong sumama sa akin ngayon? Gusto ka po kasing makausap ni Mama. Ngayon na lang ulit naalala ni Stella ang ina ni Cynthia. Tutal ay paalis naman na sila ay pumayag siya dito para na rin makapagpaalam siya bago siya umalis. Sure, sige. Magkahiwalay sila ng sasakyan dahil gamit ni Cynthia ang kotse na nanggaling sa kumpanya. Nang makarating sila sa ospital ay diretso sila agad sa kwarto nito't isang malusog na ina ni Cynthia ang sumalubong kay Stella. Ibang-ibang itsura nito kesa nung huling kita niya na sobrang payat nito. Hello po tita, good evening po. Masayang bati niya dito dahil sakto nang gising pa ito pagdating nila. Mukhang hindi nito inaasahan ang pagdating niya at kita niyang gulat sa mukha nito. Stella, iha! Niyakap ni Stella ang mama ni Cynthia bilang pagbati. Hindi niya alam ngunit magaan talagang loob niya dito. Kamusta po kayo? Ang laki ng pinagbago niyo tita. Masaya po ako para sa inyo. Sabi niya habang tinititigan to. Ngunit habang tinititigan niya ito merong siyang naalalang kamukha nito na ikinakunot ng noon ni Stella. Ayos naman ako iha. Maraming salamat sa iyo't eto bumabalik na ako sa dati. Sabi nito sa kanya. Ngunit napansin itong pagkunot ng noon ni Stella habang nakatitig sa kanya. Ayos ka lang ba iha? Opo, natatauhan na sabi ni Stella. May kamukha lang po kasi kayo. Hindi makapaniwalang sabi ni Stella at umiling. Dahil malabong mangyari yon dahil patay ng taong yon. Sino naman iha? Tanong nito sa kanya.
Kapatid po ni Maximus. Ang alam ko kamukhang kamukha ng ate ni Maximus ang mama nila eh. Totoo po talaga yung maraming magkakamukha sa mundo ano? Ang galing. Natatawang sabi ni Stella at napatingin pa kay Cynthia na napatawan na lang din. Tama ka iha, ngiting sabi lang ng ina ni Cynthia. Ngunit mayroong lungkot sa mga mata nito dahil hindi niya inaasahan ang sasabihin ng babae. Pero hindi ko lang basta kamukha si Arabella iha. Ako talagang ina nila ni Maximus. May hinang bulong ng matanda sa kanyang isipan at ngumiti na lang kila Stella at Cynthia na nagsisimula na magkwentuhan. Totoong gusto niyang makausap muli si Stella dahil na rin napanood niya sa TV ang pagpapakasal ng anak niya sa ibang babae. Alam niya ang buong kwento ni Stella at ang kanyang anak dahil na rin pinilit niya sabihin sa kanya ni Cynthia ang lahat. Kaya nang malaman niyang mga yun ay hindi niya maiwasan na mainis sa kanyang anak na si Maximus. Hindi ito nagpapakalalaki kay Stella at ayan, hindi tuloy nito nakitang lumaki ang anak na si Johanna. Sa bagay ganun din siya, hindi niya nakitang lumaki ang kanyang mga anak dahil na rin ang tagal niyang nawala ng alaala. Nang makita nga niya si TV si Maximus ay ang laki ng pinagbago nito. Hindi tulad noon nakalalabas pa lang nito sa kanyang sinapupunan. Napaiyak pa nga siyang mabuti na lang at nurses lang ang nandoon, hindi ang anak niyang si Cynthia. Kahit na hindi niya tunay na kadugo si Cynthia ay anak ng turing niya dito at hindi niya ito iiwanan. Katulad nila Arabella at Maximus para sa kanya kabilang nito sa kanilang pamilya. Nagpapalakas na lang siya at kapag tuluyan na siyang magaling ay magpapakita na siya sa kanyang pamilya dahil sigurado siyang matutuwa ito lalo ng kanyang asawa. She's hoping na hindi nito sinisisi ang sarili. Sa pagkawala niya, lalo pat napawalay siya sa pamilya dahil na rin sa mga kalaban nito sa mafia world. Yes, alam niyang tungkol doon at nung uning natatakot siya para sa asawa. Ngunit hindi naman masamang mafia to, dahilan para maraming magalit sa kanyang organization at hantingin sila. At kahit na anong doble ingat nito sa kanilang pamilya, ay meron pa rin nakakalusot at ayun, natangay nga siya. Laking pasasalamat na lang niya at nakatakas siya. Yun nga lang, nawalan siya ng alaala. Ang daming nangyari sa kanya sa nakalipas na halos 2 dekada. Sana lang ay naalala pa siya ng kanilang pamilya. Iha, pwede bang magtanong kung kamusta kayo ni Maximus ngayon? Nakita ko kasi sa TV. Mama naman, agad napigil ni Cynthia sa ina. No, it's okay Cynthia. Ngiting sabi ni Stella at tumingin sa ina ni Cynthia. Sa totoo lang po, hindi na po kami okay. Umalis na po kami ng anak ko sa bahay niya. Kaya din po ako pumunta dito ngayon para magpaalam sa inyo dahil aalis na po kami sa Pilipinas at titira na muli sa Canada. Nagulat siya sa kanyang nalaman at hindi makapaniwalang napatingin kay Stella. Aalis kayo iha? Bakit naman? Hindi ba kayo muna nag-usap ni Maximus? Napakurap si Stella sa tanong niya na yon, pero nakangiti pa rin tong sumagot sa kanya. Nagkausap po kami bago umalis sa bahay niya. Nasaktan niyang anak ko. Okay lang sana kung ako lang po pero dinamay niya po si Johanna. Kaya hindi ko po hayaan na maulit yon. Natahimik na ito dahil sa sinabi niyo ni Stella. Naiintindihan niya ito dahil na rin isa siyang ina. Ngayon ay mas lalo siyang naiinis sa anak niya. Pero kanina sabi sa akin ni Rowan, old friend ni Maximus na napipilitan lang siyang gawin yon. Dahil sa father niya. Ewan ko po. Nalilito din ako. Natigilan silang pareho ni Cynthia dahil sa narinig. Sinabi ni Sir Rowan yun kanina, Mrs. Stella? Kaya ba nagmamadali siyang umalis sa office mo? Tanong ni Cynthia na ikinatangulang ni Stella. Sabi mo, napipilitan dahil sa father niya? Kinakabahang tanong niya kay Stella na ikinatango naman ito. Sa pagkakaalam ko po hindi sila maayos ng father niya dahil sinisisi siya nito sa pagkamatay ng ina niya at maging ng mga kapatid niya. Yung kapatid niya po si Arabella, yung kamukha niyo, nakita ko po yung picture niya sa puntod nito. Pupuntod? Hindi na ito napigilan ng pagtulo ng luha niya dahil doon. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Wala na ang kanyang panganay. Paano? Hindi niya kayang balitang yun. Hindi niya kaya. Wala na si Arabella? Ma, ayos lang po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Alalang sabi ni Cynthia at kagad na inalo ang ina. Si Stella naman ay nagtataka dahil sa naging reaksyon nito at hindi alam kung ano sasabihin. Sa huli wala silang nagawa para pakalmahin ito kung kaya sa takot ni Cynthia
na baka may mangyari na naman sa inay nagpatawag na siya ng nurses at doon tinurukan nila ito ng pampakalma hanggang sa tuluyan na itong nakatulog. Anong mangyayari ngayong kaharap na ni Stella ang ina ni Maximus? Sa mga nalaman kay Rowan, balikan kaya ni Stella ang binata? Hanggang kailan kaya itatago ng ginang ang katotohanang buhay siya at ina ni Maximus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.